Clea, since we're talking about personal stuff, about privacy, Yeah. I would like to take this moment. I would like to take this moment to thank you. And, kung magkaharap lang tayo, I would have hugged you. And Thank you, talagang, kuya. you have trusted me for years. At alam mo yan na, and I can really feel the respect between us. I can really feel the love between us. At you have been nothing but kind to me. Yun lang ang masasabi ko. And I love you for that. I love you, kuya. Thank you. Okay. And thank you. Thank you for reaching out to me about this really sensitive, really beautiful topic we're going to talk about now. Okay. I don't know How to start? I or don't know where how to start. Okay. I'll go for I'll go direct to the point, Clea. I hope I do not I hope hindi ka masaktan dun sa tanong ko. I hope I do not offend you. Pero I'll go direct to the point. Clea, you are coming out. Sarap naman pakinggan yun. At ang sarap sagutin na yes, kuya. Ang sarap niyang sagutin sa puso ko from the bottom of my heart talaga. Yes. Oh my God. You finally said it. Yes. Oh my God. Oh my God. I'm sorry. No, don't apologize. Oh my gosh. I can really feel you now. I swear. Like, Sobrang happy ng heart ko. Sobra talaga. And never ko na-feel yung ganitong klaseng happiness sa buong life ko. Sa buong 23 years na nabubuhay ako dito sa mundo. Hindi yung sobrang happy talaga na na-feel ko sa buhay ko. Oh my God. wow. Since the cat is out of the bag, let's talk about it. Oh my gosh. Alam mo, hindi ko alam talaga, I swear. Sabi ko talaga, alam mo, Clea, ang dami ko ng mga nakausap na matataray na tao, mababait na tao. Pero, I mean, sometimes it's really easy for me to just ask the question eh. Pero when the question hits close to home, yung napagdaanan ko, parang, alam mo, I swear, nanginginig ako ngayon. Like, parang, I don't know kung paano ko tatanungin without offending you na, I know, kasi in the past, a lot of people asked me that when I was younger. And they've been harsh. Kaya dun sa younger generation ngayon, I'm just waiting for them. Kasi parang unang-una iniisip ko, one, is it necessary? If it is necessary, then you have to look for that beautiful moment wherein sila yung mag-open. Sila yung mag-open up. Diba? Yeah. And kanina, nung sinagot mo yung yes, parang biglang there's a eureka moment. Is this the first time you're publicly talking about this? Yes, ito yung first interview kuya na ginawa ko about my coming out. Ito yun talaga. Ito yun. Kaya ang sarap. Kaya thank you. Sobra. Thank you. And I you know, okay, since napag-uusapan na natin, alam mo, you have been on social media and maraming speculations, 'di ba? Ang dami. And siguro ito na yung perfect time to answer all those questions na parang ito na yung answer ko. Wala nang
Wala nang filter. Wala nang filter. Ah, sinikreto mo to for the longest time? Actually, na-realize ko na meron akong rainbow heart. Paano ba siya sasabihin? We can say it. Na-realize natin na gay tayo. Ayun! Hindi ako sanay sobra. I'm sorry. Na-realize ko na gay ako nung high school pa. Talaga? Before show business, dun ko siya na-realize. And then, nung pumasok na ako sa show business, talagang tinago ko siya hanggat kaya ko. Hanggat kaya ko siyang kinip ko siya. But then, natong mga nakaraang years, or these past few years talaga and months, parang lumalabas na siya ng lumalabas na hindi ko na siya mapigilan. And I think ito na yung feeling na kailangan ko na siyang gawin, kailangan ko na siyang bitawan. To be free. Kasi sobrang, ayun na yung kinikrave ng, siguro, nagmamature na rin yung happiness, yung meaning ko ng happiness. Umaangat na rin siya yung kung gaano kabigat at kung gaano kalalim yung meaning ng happiness for me. Lumalalim na din siya. So, naramdaman ko yun and kaya siguro nakapag-decide ako na ilabas ko na siya. And actually, lately, sobrang open secret na siya, kuya eh. Parang hinihintay na lang talaga ng mga tao yung confirmation from me. Oo. Kasi halos nakikita ko sa social media na ganun na halos yung comments and ganun na yung mga tingin nila. Kaya, eto na yun. Bakit mo naisip na this is the right time? It's a feeling, kuya eh. It's a... na mafe-feel mo lang talaga siya kasi wala namang right Panahon time. na eh. Oo, no. Wala naman... Ayoko kasing mabuhay sa pagsisisi. Shadows. Sa shadows na magsisisi ako na bakit ngayon ko lang to ginawa? Bakit kung kailan late na lahat? Kung kailan wala na? Yung ganyan. Parang gusto ko lang i-grab yung moment and yung opportunity and yung feeling na okay, naramdaman ko to ngayon. Bakit hindi ko na lang gawin? Yeah. Kung ano man meron sa future, it's up to me. Kung anong ibigay sa akin ng universe or ni Lord, kung ano man ibigay sa akin, yun na lang i-accept ko. And then, syempre, nandito ako to work hard for it. Yun. Would you like to add your voice to the LGBTQIA+ community na alam natin na talagang ngayon ay they need all the support, they need all the help. Of course, darating yan, ano? Darating yan na susuporta talaga ako. And ang iniisip ko kasi ngayon, the more na totoo ka sa harap ng maraming tao, the more na mas makikita mo kung sino yung nagmamahal sa'yo. True. That is so true. Ang ganda ng sinabi mo. Totoo yan. Totoo yan. Yun yung na-realize ko na itong mga nakaraang buwan. And ayoko na napipigilan akong mag-voice out kung ano yung thoughts ko about this situation, about this issue. Gusto ko marinig din ng mga tao yung boses ko naman this time. And see the person that you really are. Which actually is a very beautiful person. Na parang ba't mo itatago, diba? Diba? Oo. Kasi, sayang eh. Parati ko na lang kinikip sa sarili ko every time na may thoughts ako about sa ganitong issue. Parang, hindi naman pa ako part, hindi pa ako officially part. So, bakit ko sasabihin? Ba't ako magsasalita about it? So, parang nasya-shy pa ako na magsabi. But then, ngayon, na-realize ko na may importance din yung voice ko sa mga tao. And syempre, sa inspiration na rin sa mga taong natatakot and may nafe-feel na fears talaga kung na pag nagpakatotoo sila sa sarili nila. Ang ganda ng mga sinabi mo. Talagang, oh my gosh. Alam mo, pero I'll still stick to it kasi I was asked this question a few years ago na parang, would you encourage a young person to come out? Sinasabi ko, no. Kung hindi pa time. Kasi siya lang makakaramdam niyan eh. Don't let anyone force you out of
whatever, the closet or the warehouse or Of whatever you call course, it. of course. Don't let anybody force you out of it. Ikaw yung makakapagsabi niyan kung kailan mo kailangan at kung Yeah. kailan mo gusto. Yes. Kasi doon ka magiging ready eh. Mhm. 'Di ba? Ang hirap kasi nung napipilitan, kuya. And ang hirap Mm. nung napipigilan din at the same time. So, kung may gustong mag-out na isang kid or mas younger pa sa akin or minsan mas matatanda pa hanggang ngayon nasa closet pa and nakakaramdam pa rin sila ng takot. Nasa sa kanila pa rin yan na timing nila. Tsaka, Hindi tayo para oo. mag-predict or mag-ano sa kanila na, tanda mo. At saka, sabi ko nga wala namang guarantee that if you come out, things will be better for you. Mhm. You know, inside the closet and outside of the closet is equally Parehas lang hard. siya. Pareho lang siya, you know. So, sometimes, di ba, parang hindi nga natin alam kung maganda ba na nagstay ka na lang sa closet or Mhm. lumabas ka. Mhm. Pero ako, ang masasabi ko, ito yung gusto ko para sa sarili ko. Yes. I want to be free. I want to say whatever I want to say. I want to marry the love of my life. I want to be with a person na magpapasaya sa akin without hiding that person. Mhm. Diba? And what? I've been married for 5 years and I've been happy. Sobrang sarap naman sa feeling yan, kuya. Teka muna, Kayha. I'm going to ask this based on experience. Mhm. Like, ikaw ba natatakot ka in a way for some things like one, rejection, two, syempre di ba parang maaapektuhan yung trabaho mo. Career. May mga ganun ka bang mga iniisip? Up to now, kuya. Up to now. Actually, hindi naman siya nawawala. Actually, ito yung pinaka-bravest and toughest decision sa buhay ko na nagawa ko. And hindi ko alam kung anong meron right after ko gawin to, right after lumabas to. Hindi ko alam kung anong meron sa kabilang side. Pero I'm taking the risk. I'm willing, 100% willing to take the risk and mag-work ng 2 times or 3 times sa kung anong ginagawa ko ngayon para sa sarili ko and para sa spot ko dito sa industry, if yun yung pinag-uusapan natin. Ang hirap na aminin, ang sakit aminin na we, gay people, kailangan talaga natin ng extra work sa lahat ng ginagawa natin para lang ma-accept tayo ng mga tao. Kasi At di ba parang ayokong makakarinig ng kaya ka ganyan kasi bakla ka or kaya ka ganyan kasi lesbian ka Ang sakit marinig. Diba? Ganun. Oo. And alam mo, Kay, huwag kang matakot. Because kung merong tatalikod sa'yo, maraming naghihintay sa'yo para yakapin ka. Oo. That's true. What? 30 years ago? 30 years ago. When I decided na hindi ako yung itong taong to. Dahil hindi naman ako talaga ito. And I decided to be myself. Doon ko na-realize na unti-unti, meron palang may mga tao palang nagmamahal sa akin for who I am. And yung mga friends ko na hindi ako I don't want to use the word accept. Kasi why would you accept me for who I am? Bakit ako to Huwag Bakit mo i-accept. kayo Ako to mag-decide for me? Di ba? Yeah. Di ba? Parang that's why nagkaroon ako ng chosen family. Although my family loves me so very much, my mom loves me so very much, she did not even use the word accept. Sabi niya, wag na wag mong papayagan ng taong sabihin na I accept you. Kasi walang kakulangan sa iyo. That's so sweet. Sobra laking bagay niyan na marinig from your family or parents. Yes. Actually, very supportive din yung family ko sa akin. At first, syempre, medyo naguguluhan pa sila kung bakit. Pero habang tumatagal, mas naiintindihan nila. And syempre, mas pinapaintindi ko sa kanila na masaya ako. Masaya ako
decision ko, sa kung sino talaga ako. And happy ako na wala akong narinig sa kanila na kahit na anong masasakit. Oh. Mahal Tinanggap ka kasi talaga. nila eh. And give them time. Yeah, Maiintindihan nila time yan. talaga. Time. Maiintindihan nila yan. Kasi, remember, nagtatawanan nga namin ng nanay ko eh. Parang sabi ko nga, when did you first know? Sabi niya, alam mo, moms are the first ones to and the last ones to accept. Yeah. May point naman si mommy. Hindi, totoo. Pero ikaw, sino bang una mong napagsabihan? Hindi ko kasi sa kanila inamin eh. Actually, nahuli ako. Nahuli ako ng mommy ko sa phone ko before. Sa showbiz na ako nun. Parang may work ako sa may Bulacan, ganyan. Tapos, very clear pa sa memory ko talaga to. Tapos, pinahawak ko lang yung phone ko sa sister ko. Tapos, nakita, yung sister ko, iniwan niya lang yung phone ko sa car, ganyan. Tapos nakita ni mommy, naka-on lang yung phone ko. Tapos nakita niya yung conversation ko with my best friend. Na girl, yung high school days yan. Tapos yun, doon nila nalaman. Tapos tinanong na niya ako na parang, ano ba talagang meron? Nung una, okay, ang kalmado eh. But then nung mga ilang days na, doon na sila naguguluhan, nagagalit na sila na, hindi pwede yan. Siyempre may face talaga na ganun sa parents. Hindi naman mawawala yun. And I'm sure yung sa iba mas masakit pa yung nararanasan nila up to now. Oo. And I'm very lucky. Siguro, I'm one of the luckiest talaga na binigyan ako ng parents na ganito, na very supportive, na hindi pinaramdam sa akin na may mali sa akin. Alam mo, I think it's easier for millennials na yung ganyan, na parang to be open dun sa sexual preference nila. Yes. As opposed to yung sa generation ko, mas harsh sila eh. For sure. Yung generation ko, bawal ka magsalita. Pag may matandang nagsasalita, huwag kang magsasalita, bastos yun. Ngayon, kids are encouraged to talk. Kids are encouraged to express themselves. Yes. In every single way. So, I think it's easier for you na for you to be open about this. And which I guess is beautiful, no? Yes. I'm only saying that to lessen your fears. I'm sure Thank meron you, kang mga Kuya. fears na nakatago dyan. Ang dami, madami. Nandiyan lang sila. Ikaw ba, naisip mo yun na parang, oh gosh, baka mag-typecast ako ah. Of course, kuya. Yan yung isa sa mga bagay na pinag-isipan ko ng sobra. Pinaglaanan ko ng pansin. And nasa sa atin talaga yun eh. Nasa sa akin talaga yun kung hahayaan ko na ma-typecast ako or ma-stereotype ako na as a lesbian actor, actress, ganyan. Nasa sa akin yun eh. And syempre, for me, hindi ko hahayaan na mangyari yun. Hindi ko hahayaan na makita nila na pag narinig yung pangalan na Clea Pineda, eto na kagad yung iisipin nilang role for me. Ayokong mangyari yun. Yun yung And I think iniiwasan. it's unfair, ano? Like parang Unfair talaga. sa progressive countries, there are a lot of gay actors na who are not categorized as gay actors. So, I don't think it's fair na, 'di ba, gamitin mong adjective yung gay kung actor ang pinag-uusapang trabaho. 'Di ba? Kaya nga siya actor. Siguro ang dapat good actor or bad actor ka lang. Yun ang pagpipilian talaga nila dapat, kuya. And 'Di ba? I'm sure, ako naman, every roles na nabibigay sa akin, I make sure na nabibigay ko talaga yung 100% ko or sometimes 110% pa kada roles na nabigay sa akin ng network. Siyempre, ayaw naman nating mawalan ng trabaho. Ayaw naman trabaho natin, yun eh. Ayaw naman natin na makilala tayo ng network bilang ang pangit umarte. Siyempre, kailangan pagtrabahuhan natin yung mga iniisip ko parati if may roles na nabibigay sa akin or may project na binibigay sa akin. Audition ko to for my next project.
audition piece ko tong binigay sa akin na project na to sa mga future projects na pwede mabigay sa akin. And isa yun talaga sa inisip ko before ako mag-decide na mag-out ako. And hanggang ngayon, clueless ako sa pwedeng mangyari sa right after this. Clueless ako, pero malakas yung paniniwala ko sa sarili ko na kahit ano pa yan, kahit ano pang iharap sa akin, kahit ano pang ibigay sa aking challenges ng life and sa career na to, sa industry na to, kakayanin ko yan. Alam ko sa sarili ko yun. Alam mo, Kay, prepare talaga yung fear, yung sinatawag mong fear na yan, it can be either, well, nakakatakot nga, or something beautiful and exciting. It's up to you. It's really up to you kung ano yung pipiliin mo. Yes. Kasi, di ba, parang maganda, minsan, di ba, parang pag hindi mo alam yung nangyayari, kung ano yung mangyayari, matatakot ka, tapos titiklop ka na lang eh. Or minsan, pag hindi mo alam yung mangyayari, lalo mong pupuntahan, lalo mong susugurin. Alam mo, let's debunk misconceptions. I'm sure may mga naririnig ka na parang, paano naging gay? Paano naging lesbian yan? Eh, ang sexy-sexy niya. I get that all the time. Paano ka naging, pogi ka? Hindi naman porket gay, kailangan magmukha kang gay talaga eh. Diba? Diba? Stereotypes, diba? Nasa preference mo rin yan. Hindi porket lesbian ka, kailangan magdamit ka na ng lesbian talaga. Diba? Ayoko nung yung merong pag nalaman na gay ako, ayoko nung gaganon sa harap ko yung ay. I hate it then. I hate that. Super, na parang nababastos. Doon ako nababastos. I call them out. I really call them out. Sabi ko, what's that for? Ginagano ko, what's that for? Is that funny? Diba? Do I make fun of you because you're straight? Kasi hate na hate ko yan. Kasi unang-una, I've known a lot of gay men in and out of the industry na talagang dignified, na talagang hindi bastusin, respected, matatalino, achievers, ganyan. So parang for you to 'di ba, yung parang i-degrade mo yung tao, which is yung pag nalaman mong bading or lesbian, bigla kang or yeah, pinagtatawanan pa nila or ginagawa nilang joke. Nawawalan sila ng respeto sa mga gay people. Sad to say, we're not jokes. Yeah. You know, I've been stalking your TikTok. Oh my God! At may jowa reveal. Okay. Ang saya mo. Yun lang masasabi ko. Oh my God. Okay, Ang saya mo. And, hala, namumula of course. Oo, nakita ko, namumula ka. Kasi this is the first time you're talking about this, and probably the first time you're going to talk about her. Pero of course, we're talking about the love of your life. How did the two of you meet? Nag-meet kami through common friend, sa riding community na friend. Friend ko yon 5 years ago. Yan. Tapos nakita ko lang siya actually sa TikTok. This girl. Wow. Nakita ko lang siya sa TikTok. This astig girl. Nawawala yung angas ko dito sa girl na to. Oh my gosh, maangas ka. At saka tawa ko ng tawa talaga sa inyo. I can really sense that you're a really happy couple. Yeah, Kuya Nelson. Sobrang wala akong ibang masabi sa relationship namin. Kasi para kaming magbarkada lang, mag-usap. Tapos minsan naman, sobrang couple namin, kung couple kami sa sweet-sweetan namin. And then, nakita ko lang siya sa TikTok and hindi ko na-expect na meron kaming common friend. And then, kinulit ko na tong si common friend namin. Kinulit ko na siya na parang, uy, set ka naman ng dinner, ganyan. Oh my God, Clea, ikaw ang duma-moves. Ako naman nag-first move. And then, wala naman akong idea na
na kung she's into girls ba or wala akong Mhm. ka-idea-idea. Just shooting my shot, kumbaga. Kinikilig Nag-realize, talaga ako. Kinikilig naiinis talaga. ako. Yun yung, yun yung masasabi ko na, I don't know if sobrang cheesy niya na yung feeling sobrang magical na feeling talaga. Hmm. Kasi nag-click kami kagad. Like, That you sobrang effort. never felt with anyone. Wala akong naramdaman na gano'n. Sa first meet ha, Kuya Nelson. Sa Oh. first meet namin to, never akong nakaramdam sa ibang tao na gano'n na first meet pa lang namin, click na kagad. Like, sobrang effortless yung conversation namin. And hindi Mhm. hindi ko iniisip, hindi ako nagpapanik sa isip ko kung ano yung next question na tatanungin ko. Sobrang, Hindi ka best foot forward. yeah. And doon ko na na-feel na, baka naman pwede. So, Pero teka tinry. muna, Kay, nung time na yon, hindi ka pa out. No, Out. no, no. So Wala. parang what I mean is, hindi ka ba natakot nun or hindi ba, I mean, wasn't that hard for you? No, no, no. Actually, kuya, sa social media, dyan lang naman ako walang sinasabi. But then, yung friends ko and kung sino man yung mga They nami-meet ko na know. friends, they know. Mm. They know talaga. Like, hindi Mm. ako nagde-deny. Siguro, last year lang ako naging comfortable na Mm. pag-usapan about my sexuality. And Mm. last year lang din ako naging comfortable na sagutin with my friends na tinatanong ako. Naging comfortable ako last year lang talaga. But then, few years before, sobrang may marinig lang ako na tanong na ganun. Talagang nanginginig You na ako. freeze. Oo. Yes! Mm. As in, oh my God, may alam ba siya? As in, nagpapanik na yung utak ko kapag kami ganung klaseng questions or may naririnig na ako about it. Okay, I will end this kasi Kay, meron kaming segment dito. Ang tawag namin ay Ask Nelson. Now, you're free to ask me anything you would like to Oh! ask me. Let's turn the tables around. Sige. Kuya Game Nelson. face. Oh no, grabe. Anong secret ninyo ng husband mo na hanggang ngayon sobrang in love niya sa isa't isa? That's easy. Kasi hanggang ngayon friends kami. Like, we fight like friends. We love as friends. Pag nagde-date kami, hindi siya yung romantic date parate. Although minsan hinahanap ko na parang, kapal naman ng mukha mo, romantic date mo naman ako. May mga ganun. Or ang kapal naman ng mukha mo, regaluhan mo ko, Valentine's naman eh. Parang nakakalimutan mo na yata, no? Araw ng mga Akala mo puso, magkaibigan lang puso. tayo. Oo, na parang masyado mo naman yatang sinasabuhay na magkaibigan lang tayo. Although, 'di ba? I mean, we live in a happy home. Like hindi nawawala yung tawanan, hindi nawawala yung kantsawan, hindi nawawala yung asaran, nagkakapikunan talaga kami, like parang gano'n. And I think we chose to stay young. Na parang sa kahit anong gawin namin. Kasi siya bata siya mag-isip. Yeah. Ang ganda ng balance namin, ako yung parating, kung gagawin niya na, parang ako yung manong, ako yung pinapagalitan ko siya parate. So, yun yung balance namin na parang siya yung ganito, ako yung kabilang side naman, parang ganyan. And ang maganda nun, nababalanse kayo ng friendship. And True. at saka hindi totoo kay na yung 'di ba may kasabihan na wag yung palilipasin ang araw nang hindi kayo nag-uusap pag magkagalit kayo. Hindi totoo 'yun. Minsan dapat tulugan niyo talaga. Pero in the morning, May oo, times talaga. Oo, tama pero in naman. the morning make sure na napag-usapan niyo 'yun. Yeah. Clea, thank you very much. Alam mo, Thank I you so cannot much. thank you enough for the trust and alam mo, kahit nasabihin mong mas matanda pala ako at mas nauna ako sa iyo, marami akong natutunan dito. Thank Mm. you. Thank you, Stay in Kuya. love, stay beautiful, and I always tell you that, stay beautiful, inside and out,
Alam mo na. Thank you, thank you. Thank you. Thank you then for Ayan. this opportunity, Kuya Nelson, na ma-interview mo. It's such an honor talaga every time na na-interview mo ako. Sobrang happy talaga ako. No joke ha. No joke Hmm. talaga. So, Thank you salamat naman. din. Oo. Ano talaga, grabe. I cannot thank you enough. Talagang, alam mo, ay babaunin ko tong interview na to for a long, long time. Oh, thank you.